Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito po pag-uusapan natin mga kababayan. Napakaganda po nito dahil habang nag-i-scroll po tayo kanina ay may nakita po tayong isang balita na kung saan meron daw pong binitawang salita etong si Andrea patungkol daw po sa ugnayan nito dito kay Daniel Padilla. At parang sinasabi mga kababayan doon sa nakita nating post kanina na eto daw pong si Andrea ay parang binigyang liwanag yung pagkakalink niya dito kay Daniel Padilla mga kababayan, dahil parang ang sinasabi doon ay June pa lamang 2023 ay nagsisimula na po silang mag-date. Ang tanong mga kababayan, kung may katotohanan ba yon? At dito matatalakay din po natin yung patungkol po dito sa sinasabi sa Abante. Una sa balita na eto daw pong ate ni Catherine, di raw bet etong si Daniel Padilla o hindi gusto etong si Daniel Padilla para dito kay Catherine. Ganun po katindi mga kababayan. At eto pong sunod po nating itatakal dito, yung lumabas ding balita kanina na kung saan mga kababayan, pinangaralan po ni Nanay Christopher Min etong si Carla Estrada patungkol po dun sa pagsagot at pamumuna ni Ma'am Carla Estrada dun sa mga nagpapakalat po ng fake news mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na wag nyo po sanang kalimutan na i-like etong video natin na ito at wag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong issue or topic na nangyayari sa ating bansa mga kababayan. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok na mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat mga kababayan. Okay mga kababayan, gusto kong humingi ng pasyensya sa inyo dahil yung boses natin hindi pa ganoon kaliwanag, hindi pa malinaw. Kung makikita nyo, eto nga umuutay tayo ngayon habang nagbablog ng kalamansi juice na mainit para yung ating lalamunan medyo hindi gaanong sumakit. Kaya pasensya po talaga dun sa lahat ng hindi masyadong maintindihan yung ating sinasabi. Unawain nyo na lang mga kababayan. So anyway, shoutout po kay Inay Jocelyn, kay Ma'am Lucky Ma'am 3, mega love shoutout po sa mga taga GC dyan, mega love shoutout sa inyo, kina Ma'am Lalin, mega love shoutout po kina Kuya Shikoronzaki, kina Kuya Brick, mega love shoutout po sa inyo. So anyway mga kababayan, na ito, umpisahan na agad natin etong ating talakayan dito sa nakita nating balita. Galing po dito sa Abante, una sa balita. Sabi po dito mga kababayan, ate ni Catherine di raw bet etong si Daniel. Basahin po natin. Eto daw, nung Sabado pa namin nakita ang pinost ni Kay Bernardo. Ate ni Catherine Bernardo na karmasong ni Taylor Swift sa kanyang Facebook account pero hindi ako nag-react. Agad kasi personal ko siyang kilala at ang dalawa pang nakatatandang kapatid ng aktres, yan po yung sabi dyan mga kababayan, hindi sila magpo-post or magkukomento para siraan ng isang tao. Uulitin ko, ang sinulat ko rito sa Abante, hindi palang magkakapatid na sina Tin, Kay at Kevin, pati ang magulang ni Kat na si Mami Min at Daddy Teddy. Yan po yung sabi dyan mga kababayan. Siguro ang nagsulat nito malapit sa pamilya Bernardo. Yun yung nakikita ko dito mga kababayan, kasi kung pagbabasihan natin to, talagang halos alam na alam niya yung ugali ng mga kapatid nitong si Catherine. Ano po, so sabi dito, kung makikita nyo naman, binasa natin, eto daw pamilya Bernardo, hindi daw po ito basta magpo-post or maglalabas ng mga pahayag na makakasira sa ibang tao mga kababayan or kahit na kanino. Yun po yung sabi dito. So ngayon, basahin pa natin. Alam nila ang nangyari sa bunso nila. Sa pamilya, masaya man ito or malungkot, automatic na susuportahan nila si Kat sa lahat ng pinagdadaanan nito pero never sila nakisawsaw. Yan po yung sabi dyan. So sa madalit salita, hindi po ito katulad nung iba na porket involved yung kasamahan nila sa tahanan, automatic nakikitirada din sila. Parang ganon mga kababayan. So sabi pa dito, pero dahil siguro hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ang hiwalayang Katniel na naging national issue na siya at kahit simbahan, noon time show, especially occasion at kahit sa abroad ay number one topic, kaya kinukonek ng mga netizen ang nasabing post ng pangalawang panganay na kapatid ng Asian phenomenal superstar or kapatid nitong si Catherine. Mga kababayan, dahil kung makikita nyo, diba, nag-share or nag-post
etong kapatid nitong si Katrin mga kababayan ng lyrics ng kanta nitong si Taylor Swift na Karma mga kababayan. So ngayon ikinonekta yon ng mga netizen. Gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kababayan, hanggat ang mga netizen ay patuloy na nagtatanong at hindi alam yung tunay na dahilan ng hiwalayang Katniel, talagang kahit na anong i-post dyan ng mga kapatid ni Katrin or kahit na anong i-post dyan sa pamilya nitong si Daniel Padilla ay talagang nakaabang sila. Kasi nga yung mga tagahanga ng Katniel, mga kababayan, ay talagang lubhang nasaktan sa paghihiwalay ng kanilang mga idolo. Kaya ngayon mga kababayan, kung makikita nyo, masyadong agresibo ang mga fan, ang mga tagahanga ng Katniel dahil nga hanggang ngayon nagtatanong pa rin sila kung ano ba talaga yung tunay na dahilan ng hiwalayang Katniel. Ano pa mga kababayan? So ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, basahin pa natin. Nagbigay pa ng names. Ito daw. Nagbigay pa ng mga pangalan ang mga online word marites kung sino ang pinatutungkulan ng sis ni Kat Kaloka. Nagulat lang ang fans kasi hindi ganoon ka-active si Kay sa FB. Ginagamit lang niya ito pagka may movie or project na kailangang i-promote ang sister niya at pag may celebration sa pamilya nila. Yan po yung sabi dyan. Kilala ko ng personal si Cristela Carla aka Kay. Nurse siya na matagal na nagtrabaho abroad. Siya ang katuwang namin ni Mami Min sa pagbuo ng Kat Nails, Nail Salon and Spa. Mula sa paghahanap ng mga location, pag-interview ng mga applicants, pagtitraining ng nail technician, and meeting with the supplier. Nung bumalik na ito sa UK para mag-work ulit, ang atiti nila ang humalili sa pagtulong sa amin hanggang sa mabuksan namin ang unang branch at mga sumunod pang mga branches ng nasabing negosyo. Pero kilalang pinaka-vocal sa tatlong kapatid ni Kat si Kay. Sinasabi niya talaga ang gusto niyang sabihin ng walang halong kaplastikan at pang-e-clay. Naalala ko pa nga yung kwento na hindi bet ni Kay si Daniel Padilla for her youngest sibling nung nagsisimula pa lamang itong manligaw sa kapatid. So sa madaling salita mga kababayan, eto daw kapatid nitong si Katrin Bernardo na pangalawa sa magkakapatid, hindi daw po bet or hindi gusto etong si Daniel Padilla para sa kanyang kapatid mga kababayan. Sa madaling salita, etong si Daniel Padilla po talagang ipinaglaban din nitong si Katrin mga kababayan nung panahong nanliligaw pa lamang etong si Daniel dito kay Katrin. At dahil nga gustong gusto ng kapatid na bunso etong si Daniel mga kababayan at nanliligaw etong si Daniel dito kay Katrin, doon nga nagkaroon ng pagkakataon na tanggapin din ng pamilya mga kababayan, tapos humantong pa sa ganito na hiwalayan. Tapos may mga bali-balita pa, may mga lumalabas pa na ang dahilan ng hiwalayang ito ay dahil sa sobrang pambababae nitong si Daniel Padilla, kung may katotohanan man yon. Tapos naliling pa etong si Andrea, yun yung pinakamatindi dito. Dahil kung makikita nyo, alam naman natin na itinuring na matalik na kaibigan ni Katrin etong si Andrea. Tapos hindi natin lubos akalain na maiiling pa etong si Andrea dito kay Daniel. Dahil sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, kung hindi tunay ang ibinibintang kay Andrea, baka nagsalita na yan nung nakaraan pa. Kaso nga lang, ang problema ngayon mga kababayan, bakit hanggang ngayon hindi pa rin nagsasalita etong si Andrea? So means mga kababayan, at kahit yung mga kaibigan ni Andrea hanggang ngayon nananatiling tahimik. So means mga kababayan, baka may itinatago nga. Patanong lang naman po yan, baka lang naman. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, basahin pa natin. Pero tinanggap niya ng buong puso si Daniel nang maging boyfriend ito ng little sister niya. So kung si Daniel ba ang pinatatamaan ni Kay sa post niyang yon, ay siya lang naman ang nakakaalam. Ayaw naman namin siyang tawagin para usisain pa. Anyway, fun facts lang naman. Alam ba ninyo na puro KCMB ang initial ng apat na magkakapatid? Ang full name ni Kat ay Katrin Candria Manuel Bernardo. Ang eldest na si Tin ay Christine Chrysler M. Bernardo. Then yung sumunod si Kay na full name ay Cristela Carla. At ang pangatlo sa magkakapatid at only guy na si Kevin Carlo. Maswerte nga pala si Kat at meron siyang buo at ever supportive family. Kaya for sure mas madali para sa kanya ang mag-move on sa inamin niyang hiwalayan with Daniel na first only boyfriend niya. Yun lang, yun yung sabi dito mga kababayan. So sa madalit salita, napakaswerte pala kung tutusin itong si Daniel Padilla mga kababayan. Dahil kung tutusin mga kababayan,
kababayan, ano, kahit pala ayaw ng ilang mga kapatid nitong si Catherine Bernardo, masasabi rin natin pinaglaban din niya etong si Daniel Padilla. At saka ang pinakamatindi pa dito mga kababayan, bunsong anak pa pala etong si Catherine. Ano po, bunso pa pala sa magkakapatid pala ito at sa pamilya. Kaya kung titingnan po natin, talagang napakasakit sa pamilya Bernardo yung hiwalayang Katniel mga kababayan. Pero kahit ganun pa man mga kababayan yung kinahantungan, nakikita naman po natin na hindi sila nakikisawsaw sa mga issue mga kababayan. Hinahayaan lang nila after nung pahayag ni Catherine, ayun na, hindi na sila nagsalita pa mga kababayan. Hindi katulad nung mga naglilipa na ngayon, na kesyo daw mga kababayan, may mga nagpapakalat ng fake news at ginagawa ng ganito, ganyan. Ang gulo mga kababayan, pero kung titingnan po talaga natin, ang pinaka-affected ng matindi dito, walang iba talaga kung hindi etong si Catherine Bernardo. Kasi babae yan mga kababayan. Alam naman natin ang babae pag nasaktan, sobrang tindi po niyan. Ano po, kung sasabihin nyo naman na pati si Daniel nasaktan, oo, sa puntong yon baka nga nasaktan din na itong si Daniel. Pero mga kababayan, talagang hindi pa rin talaga malinaw kung ano ang dahilan ng kanilang hiwalayan. Baka nga mga kababayan, ng babae talaga etong si Daniel di umano, at ang babae niya ay etong si Andrea mga kababayan. So ngayon mga kababayan, nasa sa inyo na lamang naman po yun kung paano po ninyo titingnan yon. Pero para sa akin mga kababayan, mas nalulungkot ako para kay Catherine, kasi kung titingnan po natin halos lahat na mga interview niya, wala siyang paninira about Daniel. Tapos ang pinakamasakla pa dito mga kababayan, alam naman natin na napakaswerte ni Daniel dito kay Catherine dahil napakabait mga kababayan. Pero anyway, ganun talaga ang buhay, wala tayong magagawa. Kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito mga kababayan. Comment below na lamang po at pumunta na po tayo sa next topic po natin. So eto, may lumabas na post kanina na kung saan mga kababayan, eto napakatindi din ito. Dahil eto pong si Nanay Lolit Solis ay naglabas po ng pahayag patungkol po dito mga kababayan kay Andrea. Dahil sabi po dito, basahin po natin, ang source po ulit natin mga kababayan, walang iba po kung hindi itong Abante TNT, tunay na tablodista. Ano po, so kanila po yan, hiniram lang po natin. So sabi po dito mga kababayan, say ni Lolit Solis, sana hindi wild si Andrea sa totoong buhay. Sana daw hindi daw wild etong si Andrea sa tunay na buhay. So eto, basahin po natin. Eto daw. Naawa ang showbiz columnist na si Lolit Solis kay Andrea Brillantes dahil tumatak na raw rito ang image or imahe ng pagiging liberated at wild. Grabe, biruin nyo mga kababayan, si Nanay Lolit Solis naawa dito kay Andrea. Bakit? Dahil nga tumatak na daw dito kay Andrea yung pagiging liberated at wild mga kababayan. Dahil kung makikita nyo naman, ilang beses nang nagkaroon ng boyfriend si Andrea, tapos mga kababayan, kay hiwalay lamang dito kay Richie Rivero, talagang nalilink na dito kay Daniel, tapos nalilink dito kay Elijah. Tapos ngayon mga kababayan, may lumalabas pang balita na may bagong boyfriend daw etong si Andrea na naman. Kung totoo man yon, mga kababayan, talagang napakatindi nga. Ano po, napakatindi. So anyway, basahin pa natin. Sabi pa dito, nawa ko kay Andrea Brillantes dahil sa mga sinasabi at iniisip ng mga tao sa kanya. Iyon bang tumatatak na yung mga kontrobersye na nagawa niya at ngayon tuloy iniisip na ganun nga talaga si Andrea sa tunay na buhay, ani ni Lolit Solis. Dahil kung makikita nyo mga kababayan, sabi ko nga, ano po, at nababasa din naman natin sa mga pahayagan, hindi naman din talaga mga kababayan maitatanggi na mag-iisip yung mga tao nang hindi maganda kay Andrea. Gaya nga ng sabi ko kanina, talagang naliling kay Daniel, naliling kay Elijah, tapos may bagong boyfriend pa mga kababayan, may mga nakita pa tayong balita patungkol doon. So ngayon, hindi talaga magtataka yung mga tao kung bakit nababatikos or tinatawag si Andrea na ganon. So ngayon mga kababayan, ang sa akin lang naman, siguro sobrang bata pa nitong si Andrea at hindi pa alam ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Siguro para sa kanya mga kababayan, talagang kapag ka nagkaroon siya ng crush
kinakailangan mapapunta sa kanya or di kaya naman mapansin siya mga kababayan. Parang ganon. Yun nangyayari dito. So bata pa itong si Andrea. Hindi pa niya alam, para sa akin na in my own opinion, hindi pa niya alam yung tunay na pagmamahal, yung kahulugan. At hindi pa niya alam kung paano ba magmahal nang hindi siya nahuhusgahan ng ibang tao or di kaya naman nakakapanakit ng ibang tao, lalo na ng ibang relasyon. Kung totoo man, yung mga balita patungkol po sa kanya. So ngayon, wala pa sa stage ng maturity etong si Andrea para sa akin mga kababayan. Kaya siguro, yung mga desisyon niya sa buhay, paiba-iba. Kaya ang ibang mga desisyon niya mga kababayan, mostly ang pinupuntahan, may mangilan-ngilan na mga pagkakamali. Ano po? So anyway, pagpatuloy pa natin. So sabi pa dito, basahin pa natin. Umaasa naman daw si Lolit na sana ay hindi wild sa totoong buhay si Andrea. Sana nga hindi sa totoong buhay ang mga pagiging wild ng image ni Andrea, dahil sayang, isa siya sa pinaka-promising na young star sa ngayon. Maganda at talented, kaya naman crush ng bayan sa adpa niya. Pero naniniwala naman si Lolit Solis na nakakatulong kay Andrea ang mga isyong kinasasangkutan nito. Yan po yung sabi dyan. Siguro iyong controversy na iyon ay nagbibigay hotness sa personality niya. Alam mo bang crush siya ng mga teeners na lalaki at para sa kanila ay pinakayaming young star sa ngayon. Lahat ng mga kontrobersya tungkol kay Andrea Berliantes parang naging way para isipin ng mga teeners na very hot at liberal si Andrea, kaya number 1 sa listahan ng mga crush nilang young star. Iba din dating niya, parang young bold star na pang teeners. Kaya naman, very yummy siya sa mga mata ng mga kabataan. Yan po yung sabi ni Nanay Lolit Solis. Pero ngayon mga kababayan, hindi talaga natin may aalis na napakalaki ng ambag ng isyong ito, ng mga isyong ibinabato kay Andrea sa kanyang karera, dahil mas lalong lumalakas etong si Andrea mga kababayan. Gaya nga ng sabi sa iba't ibang mga pahayagan, sa nangyayaring ito kay Andrea sa pagkakadawit ng kanyang pangalan, mas lalong dumadami yung mga nagpapa-endorse dito kay Andrea, yung mga negosyante na nagbibigay ng oportunidad na makilala yung kanilang mga negosyo at nagtitiwala dito kay Andrea mga kababayan. Kaya nga swerte etong si Andrea sa papasok or sa darating na 2024, dahil marami po na mga advertiser ang naghihintay sa kanya mga kababayan, dulot ng mga issue na ibinabato laban sa kanya or mga issue na kinasasangkutan niya. So sabi ko nga mga kababayan, hindi naman natin talaga maiaalis yan, dahil bad or good publicity is still publicity. Kaya nga kung mapapansin ninyo mga kababayan, sa panahon ngayon kahit maghubad gagawin na para makilala lang. Kasi nga kung ano yung masamang sasabihin sa'yo ng tao on social media, online, makakatulong ng malaki din yan sa'yo. Kung ano yung magiging tingin sa'yo ng tao, masama man or maganda, mananatiling publicity pa rin yan. Kaya walang pakialam ang mga tao sa panahon ngayon mga kababayan. Kasi nga, good publicity or bad publicity is still publicity. Ano po? So malaki ang tulong sa karera nila. So anyway mga kababayan, yan lang naman yung sinabi ni Nanay Lolit Solis dito kay Andrea. Naawa po siya kay Andrea dahil nga daw mga kababayan, talaga daw talagang nababansagan o nakikita or ang tingin ng mga tao dito kay Andrea ay liberated at saka wild daw mga kababayan. Pero nananalangin pa rin etong si Nanay Lolit Solis na sana sa tunay na buhay hindi ganun si Andrea. Sana nga mga kababayan. Pero grabe talaga, no? Maganda rin itong si Andrea para sa akin, pero nakakalungkot lang na nasasangkot siya sa iba't ibang issue, lalo na sa pinakamatinding issue, etong hiwalayang Katniel mga kababayan. Kaya sana hanggat maaga pa magsalita na etong si Andrea para hindi siya lalong pag-initan ng mga panatiko ng Katniel, dahil hanggat hindi siya nagsasalita, mas lalo niyang binibigyan ng matibay na paghihinala ang mga panatiko ng Katniel. Hanggat nananatili siyang tahimik, mas lalo niyang pinapalakas ang kutob ng mga panatiko ng Katniel. Kaya kung ako talaga kay Andrea, much better magsalita na lamang po siya para wala nang issue na ibinabato sa kanya. Ganun lang naman yan mga kababayan. So anyway, punta naman po tayo dito sa next topic po na nakita natin. Itong post daw ni Sian Gasa na kung saan nagtataka daw etong si Sian Gasa kung bakit hindi daw nababash or binabatikos etong si Daniel Padilla porke pogi daw. So eto ang source natin, Abante TNT, tunay na tabloidista, sa kanila po galing yan, hihiramin po ulit natin. So sabi dito, eto daw, sabi daw ni Sian Gasa,
Ipinagtataka ng social media personality na si Sian Gasa kung bakit hindi nababase sa hiwalayang Katniel si Daniel Padilla, samantala noong si Skastakli umano ang may issue kay Zainab Harake ay kung ano-ano ang pinagsasasabi rito ng mga netizen, mga kababayan. Pero ang sa akin, ang tingin ko dyan, malaki pa rin ang respeto ng mga tao. Ano po, at tinitingnan pa rin nila etong si Catherine, kaya hindi nila binabatikos etong si Daniel, mga kababayan. Ano po, so ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, umalma rin siya sa pag-atake ng netizen kay Andrea Brillantes na tinuturong third party umano sa hiwalayan ni Daniel at Catherine Bernardo. Noong nang babae si Daniel Padilla, ang inatake nyo ay si Andrea. Hinusgahan yung buong pagkatao ng bata. Hindi nyo napagsalita ng masama si DJ Porky Pogi. Wika ni Sian Gasa sa Facebook niya. So ngayon mga kababayan, ganito kasi yan. Lagi naman nating sinasabi dito, kung magsasalita lang etong si Andrea, hindi siya mapapag-inita ng mga panatiko ng Katniel. Marami sa mga humahanga sa Katniel, mga kababayan, mga babae. At alam naman natin na yung mga babae, once na nalaman nila na etong si Daniel, let's say etong si Daniel ng babae at ang babae ni Daniel etong si Andrea, ang pag-iinita nila, mga kababayan, si Andrea, hindi yung lalaki. Ganun po yun sa panahon ngayon. Alam naman natin mostly, siguro mga 70%, 85%, mga panatiko ng Katniel, mga babae yan. Ngayon mga kababayan, naaawa sila at nakikisimpatsa sila dito kay Catherine. Kaya ngayon ang tinitirada nila etong si Andrea at hindi nila napapansin etong si Daniel Padilla. Pero sa ating mga lalaki, mga kababayan, since lumabas na rin naman kay Sian Gasa na etong si Daniel Padilla ay napakatinding babaero pala, ay talagang hindi naman natin din pinalampas yan dito. Kaya nga kung makikita nyo noong nakaraan, di ba, tinirada natin. Sabi ko pa nga sa inyo, kaysa pagkatuunan ni Ma'am Carla Estrada nang pansin yung mga nagpapakalat ng fake news, ilabas na lamang po nila yung katotohanan kung bakit naghiwalay etong Katniel, kung kasalanan ba talaga nitong si Daniel para hindi napapag-initan yung kanyang anak, mga kababayan. Dahil sabi ko nga, napakaraming supporter na babae ng Katniel at talagang pag-iinitan niyan si Andrea at saka itong si Daniel. Baka hindi lang nakikita ni Sian Gasa, mga kababayan, pero para sa akin, ang mas may kasalanan dyan si Daniel kasi siya yung lalaki. Dapat siya yung nagpapatibay at nagdadala ng kanilang relasyon. Ano po, pero kung siya yun ng babae, talagang wasak yung relationship, mga kababayan. Ano po, so anyway, punta naman po tayo dito sa sunod pong topic. Kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito, mga kababayan. Comment below na lamang po, ano po, and then punta na po tayo sa next topic po natin. Kung saan, mga kababayan, ito ay kinikredit natin to sa 1PH po kay Nanay Christopher Min. Ayan, at kanila po yan, hindi po yan atin. Hihiramin lamang po natin yan at gagawan po natin ng reaction to. Etong bidyong ito na kung saan pinangaralan po ni Nanay Christy etong si Ma'am Carla Estrada patungkol po sa pagpuna nito dun sa mga nagpapakalat daw po ng fake news. Pero bago po natin gawa ng reaction yan, mga kababayan, uulitin ko, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa 1PH, subscribe nyo po yung kanilang YouTube channel, subscribe nyo din po yung YouTube channel ni Nanay Christopher Min na Showbiz Now na, mga kababayan. Ano po, kanila po yan, hindi po yan natin, hihiramin lamang po natin. So ito, i-play na po natin, mga kababayan. Etong mainit-init na isyong ito, i-play na po natin. Walang humpay na pagtatanggol di umano ni Carla Estrada kay Daniel Padilla. Wow. Basa mo nga muna, anak, yung ipinost ko ni Carla Estrada. Eto na, at nirepost ito ni Carla Estrada. Hindi cheater ang anak ko. My son is not perfect, but he's learning and growing. People make mistakes, and it's crucial to understand the context of the effort he's putting into becoming a better person. Right. Oh, Okay. yun na. Dinedeny niya yan. Dinedeny niya yan. At naiintindihan natin kung bakit siya nag-deny. Sa aking kapasidad, ng pangunawa, maaaring hindi nga siya talaga ang gumawa niyan. Kasi, yung Kahit ako naman, sinabi ko din naman, mga kababayan, na malabo kasi, lalo na't wala na mga talagang source or interview na pinanggalingan or post ni Carla Estrada na pinanggalingan talaga nun. So ngayon, ang punto kasi natin dito, hanggat yung mga tao talagang nagtatanong at naghahanap ng sagot dun sa kanilang katanungan kung bakit naghiwala yung Katniel at kung sino may pagkakamali, talagang maglalabasan at maglilipana yung mga fake news na yan para lituhin.
at para kuhanin yung atensyon ng mga taga-suporta ng Katniel, mga kababayan. Ganun po ang nangyayari ngayon. Kaya nga kung makikita nyo, di ba sinabi natin kagabi, much better ilabas na lang nila yung katotohanan ng hiwalayan para malaman ng taong bayan at hindi na maloko ng mga nagpapakalat ng fake news. Ganun lang kasimple, mga kababayan. Pero tama nga itong si Nanay Christine na malabong si Carla yung nag-post nito. So ito, i-play pa natin. Yung Command of English ni Carla ay kabisado ako from A to Z. Ah. Kasi ang gumawa niyan, masyadong may kataasan. May kataasan yung mga ginamit na pananalita dyan sa post na yan. Kaya ako, naniniwala ako na hindi siya talaga ang gumawa niyan. Ikalawa, ang kanyang tinututukan daw ngayon ay yung mga fake news peddlers. Yan na. Yan daw. At nagbibilang na raw sila ng mga faking news na naglalabasan, di ba? Okay lang yun, tama yun. Dapat lang talaga na supilin yung mga nag-iimbento ng mga kwento. Talagang ganon. Pero, hindi dapat ipinagmamakaingay yung pagbabantay na yan. Tama. Kumbaga sa aso, di ba, kahul ka ng kahul, hindi ka na paniniwalaan kasi ang aso kung mangangagat, hindi nakikibo. Di ba? Dapat hindi na niya sinasabi yan. Talaga may mga maglalabasan, nagkahiwalay yung anak niya, tsaka si Catherine Bernardo. Natural, di ba? Natural, may mga kung ano-ano maglalabasan dyan. At saka ang pinakamasakla pa nito, nung naghiwalay yung anak niya at saka itong si Catherine, wala pang matibay na basihan kung bakit naghiwalay or dahilan. At ang isa pa dito, ang itinuturo pa, mga kababayan, ay dahil sa pagiging babaero nitong si Daniel Padilla at ka-third party pa, etong si Andrea, mga kababayan, di umano, yun yung tinutukoy dyan. So ngayon, ang mga tao talaga naghahanap at tuwang-tuwa naman yung mga nagpapakalat ng fake news. Diba? So ipagpatuloy pa natin. May nakita pa nga ako nung nakaraan, mga kababayan, or kanina ata yon, na eto daw si Kat, sinugo daw sa ospital dahil sa pagbagsak ng katawan. Dulot daw ng hiwalayang Katniel. Ngayon, tuwan-tuwa talaga yung mga tao. Ang punto natin doon, tuwan-tuwa yung mga tao na nagpapakalat ng fake news kasi nga, hanggang ngayon, nagtatanong pa rin yung mga fans ng Katniel kung bakit naghiwalay yung dalawa. Ganun lamang po yun. So ipagpatuloy pa natin. Hindi dapat ipinananakot ang mga abogado. Tama. Laging may abogado sa buhay ni Carla Estrada. Naalala mo yung show namin dati nila Manay Loli Cholis? Nasulatan din niya kami sa abogado. Dahil meron daw kaming ikinukwento na kung anik-anik tungkol sa kanya. Sinagot namin, hindi naman natuloy. Di ba? Yun, hindi pinananakot yun. Kung may gagawin, magdemanda na lang, wag nang sumigaw ng sumigaw. Tama. At saka na kung ipagtanggol man ng isang ina ang anak, natural lang naman yun kasi anak na yun. Natural lang Naiintindihan yun. natin yun. Alangan namang siya pa magdiin sa anak niya. Natural, pagtatanggol niya si Daniel, kay cheater man o hindi. Kay nagloko man, kung niloko man si Catherine o hindi. Natural, nasasanig siya ng kanyang anak. Sino namang ina? Sino namang ina ang kakampi pa sa kalaban? Totoo diba? naman. Natural, walang ina na ganon. Ang sabi lang ni Boycie Caragay, alam niya kaya ang meaning ng context? Charing! Oh, di ba? Ginagaya niya si Tita Mizzy. Di ba? Charot! Charot! Ay, Nay, paano naman nalaman ni Carla Estrada na hindi cheater ang anak niya? Kasama ba siya sa mga dates niya? Si Miss Know It All din ang babaitang yan. Tigilan mo na ang kakakuda, Carla. Sabi ni Ching Bautista Silverio na may 100% rin na katotohanan itong kanyang tinuran. Oo nga naman, hindi mo naman kasama yung anak mo Sa lahat ba ng pagkakataon magkasama kayo, bumukod na nga ng tirahan, nasa BGC na nga, nasa kakondo na nga yung anak mo. Alam mo ba kung ano nagaganap doon? Di ba? Ayan, kaya paano mo raw nasabi na hindi cheater ang anak mo? Ganon. Doon sa pagkampi kay Daniel, maiintindihan ka namin. Kaming lahat, maiintindihan namin ang pagiging nanay mo. Pero, huwag mo na pagpilitan na hindi cheater ang anak ko. Ano nagaganap ngayon? Ano yung naglalabasan ngayon na balita? Tama. Diba, Romel? Correct. Kaya naman ang mga tao, lalo, alam mo na sa kwentong ito talagang lalaki pa ito kasi kung hindi siya, ang mga pinipost niya kasi ngayon, usually nabasa ko yung mga braces sa Bible. Tapos ito nga itong fake news na itong lumabas, natural lang yan. Pero
Dadami pa ito. Marami pa tayong mababasa mga sinabi niya kunyari, sinabi niya ito. Wala na tayong magagawa. Bukas na ang libro. Kaya pwede susinong pwede magsulat at magbasa. At saka mga kababayan, hindi din kasi nila masisisi yung mga tao. Bakit? Dahil public figure po yung kanyang anak, mga kababayan. At sila, public figure po sila. So ngayon, lahat ng mga sasabihin or patungkol sa kanila, talagang pag-uusapan po ng mga tao yan. At gagawa ng ibang issue ng ibang tao yan, lalo na yung mga nagpapakalat ng fake news dyan. So ngayon mga kababayan, ang punto kasi dito, tama yung sinabi ni Kuya Romel Chica, bukas na yung libro Kahit sino pwede nang sumausaw, lalo na't public pa yan. Kahit sino pwede nang makisulat. At kahit sino pwede nang magbigay ng opinion, mga kababayan, lalo yung kanilang hiwalayan inilabas nitong si Ma'am Catherine Bernardo online, means nakapublic na po. At ipinakita na nila or sinabi na nila sa publiko. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, mga kababayan, na ikaw nakikisali ka sa issue o chumichismis ka, nakikiganyan-ganyan ka, nakikiopinion ka, demanda ka. Diba mga kababayan, parang ang pangit naman tingnan. Public figure yung kanyang anak, tapos konting opinion lang ng iba, lalo na may makita lang na issue patungkol sa kanyang anak, demanda. Diba? So normal lang, mga kababayan yan. Sa punto ni Ma'am Carla Estrada, normal lang na ipagtanggol yung kanyang anak. Pero dun sa lumalabas na issue na cheater yung kanyang anak, hindi niya pwedeng sabihin, mga kababayan, or ipagtanggol yung kanyang anak na hindi cheater, kasi hindi nga naman niya alam yung ginagawa ng kanyang anak. So ipagpatuloy pa natin. Tama yan. Pero yung mga Bible verses na kanyang ipinopost, okay yan, pampalakas ng loob yan. Diyan tayo, naniniwala ako dyan. Pero, di ba, walk your talk. Di ba, walk your talk. Gawin mo yung mga sinasabi mo. Ganun lang yon, panindigan mo. Dahil kung may ghost singer, may ghost writer rin. Sabi ni Paulo Ubalde, ng Virac. Di ba naman? Siyempre, anak niya si Daniel, natural pagtatakpan niya ang mga nagawang kamalian na anak niya. Sabi naman ni Tita Nene Ulanday na unti-unti nang gumaganda talaga ang paningin ngayon. Pagaling na ng pagaling ang kanyang operasyon sa mata. At sabi ni Marichu Formation Espiritu, nararamdaman po siguro ni Carla na bababa ang kasikatan ng anak niya. Kaya panay ang ngak-ngak niya. Natatakot na sila. Ha ha ha. Sabi ni Marichu, eto ang nakakaloka. Ito ang nakakaloka, grabe. Ang sabi na normal na sa isang ina na ipagtanggol ang kanyang anak. Kaso, yung tipong alam mismo ng magulang ang mga maling pinaggagawa ng anak. Tama. Pero kinukonsinte o pinagtatanggol pa. Yan ang hindi katanggap-tanggap sa mata ng tao at ng Diyos. Matatalino na ang mga manonood ngayon, kaya ipagpatuloy mo lang ang pagtatakip sa anak mo. Pero ikinalulungkot naming, naku, si Juris Doctor Channel, napahalakak ako dito. Nag-alala rin ako. Pero ikinalulungkot naming ipagbigay alam sa inyo, Ma'am Carla, na dead on arrival na po ang karir ng anak nyo. Ouch! Kaya taos-puso po kaming nakikiramay. Nakakaloka. Wow. Diba? Kasi nga, mga kababayan, parang ang hirap pagka si Daniel yung hahanapan ng kapareha. Kasi pagka may ipinareha naman kay Daniel na hindi naman swak sa mata ng mga tao, talagang tatama rin naman silang manood. Pagka naman dito kay Catherine, binigyan mo ng ibang kapareha, like ibang katambal, like Alden, talagang pumapalo at pinapanood sa takilya, mga kababayan. Tinatangkilik ng mga tao. So ngayon, ang punto natin dito, talagang mahihirapan si Daniel na buhatin yung kanyang karera. Lalo na ngayon at talagang buwag na at separate na ang Katniel. Mga kababayan, talagang mahihirapan si Daniel dito. Talagang yung karir niya bigla ang bagsak para sa akin. In my own opinion, napakalaki ng impact sa karera nitong si Daniel Padilla yung nangyari ngayon. So ipagpatuloy pa natin. DOA na raw ang karir ni Daniel. Kaya taos-puso silang nakikiramay. Di ba? Nako, si Manny P ang ayaw bumili ng painting na kulay blue ang dahon. Hindi. Ikaw naman.
Ikaw naman, dilitaraw ka, ano-ano dyan. Ang ayaw niyang bilhin yung kalabaw. Di ba? Ito siya bibili ng painting na kalabaw. Tunay na kalabaw na raw ang kanyang bibilin, manganganak pa. Ikaw, Eddie, sablay ka ron. Pero, malaking politiko rin yung ayaw doon sa saging. Dahil wala raw dahon ng saging na kulay blue, tsaka pula. Yun. Huwag mag-deny at pagtago. Harapin mo sana yan. Face to face. All caps to, Alright. Face to face. Iwas to ang kamalian ng anak. Huwag konsentihin. Sabi ni Dan Clavesillas. Okay. Nay, ako po nag-Holy Land pero never ako nag-share ng Bible verses dahil hindi naman po ako nagmamalinis. Sabi ni Paolo Ubalde. At saka anak, you really cannot walk your talk. Hindi. Kaalis mo pa nga lang sa Holy Land, pagsakay mo pa lang ng aeroplano, talagang ang taray-taray mo na, di ba? Okay lang yan, anak. Naiintindihan natin yan. At least aminado ka, di ba? Aminado ka talaga na hindi mo magagawa yung ipinapangaral mo at sinasabi mo. Okay. Dito na tayo kay Andrea Brillantes. Alright. Nakakaloka naman to. Grabe. Talagang binansagad na ng iba-ibang pangalan itong si Andrea, pati ipinaglihi, diba? At kung saan siya ikukumpara, nakakaawa naman ang bata, diba? Unang-una, ipinaglihi daw siya sa Laing Bicol. Ganon. Diba? Kaya daw, alam mo na. Tapos, siya daw ay, pag dinapuan daw siya ng higad sa balikat, sasabihin daw ng higad, ay, ang kati-kate. Sabi daw, lulundag daw yung higad. Tapos mayroon pang isa ang tawag naman sa kanya, hello, Miss Ismaeli. Ismael, kumusta ka na? Alam mo, ang pangit ng mga binabrand ngayon. Kaya, kay Blight, grabe, di ba? Pero alam mo na, sa kabila ng maraming mga pagtawag sa kanya, no, dead matu pa rin. Mga hinihintay ng tao, wala pa rin. Oo, sabi. Pero inyo eto. Ang dami ng binabansag at idinidikit na pangalan kay Andrea. Pero hanggang ngayon mga kababayan nananahimik pa rin. So alam naman natin, kita nyo ba nung hiwala yung Andrea at saka Richie? Diba, nagpapa-interview itong si Andrea, kaliwat kanan, nagbibigay ng pahayag patungkol dun sa hiwalayan nila ni Richie. Tapos mga kababayan, yung mga kaibigan niya, mga agresibo din sa pagtatanggol, ibinaon nga nila sa madalit salita, ibinaon nila sa ilalim ng lupa itong si Richie. So ngayon mga kababayan, ano ang purpose sa tanong rason bakit nananahimik sila ngayon? Bakit? Dahil ba totoo na etong si Andrea di umano ka-third party nga ni Daniel Padilla? Di umano lang naman kasi nakakapagtaka mga kababayan, mananahimik ka sa kasagsagang binibira ka at dinudurog ka ng mga tao ngayon? Diba? Dapat magbigay ka man lang ng isang salita mo or pahayag at sabihin mong hindi totoo yung ibinibintang sa'yo na mga Katniel fans. Para na sa ganun mga kababayan, hindi na siya tawagin ng kung ano-ano. Kasi kung akong tatanungin nyo, nakakaawa talaga si Andrea sa pagkakataong ito. Kasi bata pa nga to, hindi pa nito alam yung salitang pagmamahal, yung kahulugan ng tunay na pagmamahal or salitang pagmamahal para lamang sa isang tao lamang. Parang ganun mga kababayan, hindi niya pa alam yun kasi nga bata pa siya. So anyway, nakakaawa talaga. Ano pa ipagpatuloy pa natin? Ng iba, ini-enjoy daw. Si Blight, itong mga ganito. Wala pong taong nag-e-enjoy. Tama. Personal na niyang imahe ang winawasak at pinag-iinitan. Wala pong magiging matutuwa sa ganyang klase. Pero itong bata, marunong na siyang humarap sa kanyang kapalaran. Diba? Talagang ganyan siya pinag-iitingan. Siya ang pinagbubuntunan ng galit. Wala siyang magagawa. At maaaring meron din siyang ilang porsyento kasi ng pwedeng isumbat sa kanya tungkol dito. At tulad yung pinapahayag niya doon talaga noon pa na crush niya talaga si Daniel Padilla. At tapos meron niyang naglalabasan na nagkita sila sa ganito at sa ganyan, di ba? Yes. Kaya talaga naapektuhan naman si Catherine, di ba? Pero wag naman sanang sabihin na lang natin na bata pa si Andrea Brillantes, hindi pa niya alam talaga yung ibig sabihin ng tunay na pagmamahal. Parang ganon. Tama. Wag naman yung Ismael, di ba? Wag naman yung mahihiya ang higad, di ba?
Wag naman yung ipinaglihi sa Laing Bicol, kaya Makati. Oo. Mga ganon. Ano-ano na lang. Oo. Wag Diba? naman yung ang address Makati, di ba? Parang hindi naman tama. Nakakaawa naman yung bata, di ba? Dahil unang-una, it takes two to tango. Kung totoo yun sa kanila ni Daniel, hindi lang siya may kasalanan dyan. Pareho sila. Di ba? Pero para sa akin mga kababayan, ang mas may kasalanan dyan, etong si Daniel. Kasi alam naman niya na meron siyang karelasyon with Catherine mga kababayan, tapos nang bababae pa. Malaking pagkakamali talaga yon. At alam din naman natin mga kababayan na alam din naman ni Daniel na etong si Andrea bata pa lamang po ito. Ano po, at konting salita lang niya, lalo na at crush or iniidolo ni Andrea etong si Daniel, talagang alam ni Daniel na kayang-kaya niyang makuha etong si Andrea. So ngayon, si Daniel talaga ang may kasalanan kung tutuusin sa pagkakataong ito, sa isyong ito mga kababayan. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. It takes two to tango. Oo. Nako, nakakaloka ha. Kasi mga kababayan, tuloy ko lang kasi nakakay Daniel yung salitang pag-iwas. Kung talaga mahal niya si Catherine, iiwasan niya etong si Andrea. Pero nagpatuloy mga kababayan, kaya hindi natin pwedeng sabihin na pareha silang may kasalanan. Ang mas may kasalanan dyan, si Daniel talaga. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Eto pa, sabi ni Juris Doctor Channel, nakakaloka to. Nako, Andrea, kung hindi ka talaga guilty, Yan. issue a statement to clear your name. At Yun saka naman. magpalamig ka muna at iwasan ang pagpo-post ng cryptic o double meaning. Ikaw din, baka ikaw din, baka mala-ocean deep ka na, kay bata-bata mo pa, mama. Teka, parang totoo nga yung kasabihan na aanhin ang kagandahan kung Jonji ang kalaban. Alam mo, itong si Juris Doctor Channel, ginaw na ginaw sa Amerika ngayon, kaya nagpapainit siya. At mula naman sa UK, kay Wating-Wating, ano naman kaya ang kanyang hanash? Ayan Of na. course, Carla, ipagtatanggol mo anak mo. Whether you like it or not, this is the beginning of the downfall of your anak. Yun lang. Huwag mo nang i-justify pa ang kalokohan niya. At nay, ba't wala kayang family support itong si Aling Ismael? Oo nga, bakit nga ba hindi nagsasalita ang pamilya? Itong si Aling Ismael din ang tawag ni Wating-Wating. Kasi nga mga kababayan, eto, pamilya tahimik. Si Andrea tahimik. Yung mga kaibigan ayaw magsalita, ayaw makisali. Anong meron? Anong meron? Baka nga may namamagitan, baka lang naman. Na-curious lang kami sa mga pagkakataong ito mga kababayan, kasi yung pamilya ayaw magsalita, yung mga kaibigan, lalo na yung si Boris, wala, tahimik. Ibig sabihin mga kababayan, baka nga meron. Si Aling Ismael. Oo nga, ba't kaya? Sa bagay, mula pa naman ipanganak ang isyong ito, wala sino man na nagsalita sa panig ng pamilya ni Tama. Light. Ano? Totoo, Kahit sa kanila ni nanay. Richie Rivero, di ba? Correct. Wala talaga. At hinihintay nga talaga nating lahat at mga ibang mga bashers, mga magbabasa at saka mga nag-aabang sa mga kwentong ito, bakit yung mga ibang nalilink daw ay nagsasalita. Tama. Ito lang daw to si Andrea ang hindi nagsasalita, di ba? At kung Yun paano natin- ang dami rin nakikisaw-saw na artista at nakikisakay. Di ba naman? Sabi naman ni Marichu Fermancion Espiritu, parang nakikinikinit ako, nanay. Darating ang panahon na magsisisi si Daniel sa ginawa niya kay Kat. Pwedeng ma-realize niya sa tamang panahon na si Catherine talaga ang mahal niya at posibleng lust lang. LUST ito na pagka all caps. Ang nararamdaman niya kay Andrea kasi nga mas bata at palaban naman yung babaita. Digital na ang karma ngayon, Daniel. Be prepared. Sabi ni Marichu, alam mo, pwedeng magtayo ng kubol itong mga CFMers diba? Grabe. At saka wala pang resibo o patunay na talagang nag-date at nagsama sila ni Daniel. Mahirap kasi mag-judge, basta-basta, sabi ni Boycie Caragay. Tama! O, di ba? Nay, ano ibig sabihin ng Majondi? Sabi ni, anak ko, Idol Lord de Vera. Nakatutok Malandi. pa naman si Ka Erning.
ang iyong dakilang ama. Ano raw ang ibig sabihin ng majondi? Nako, mag-aral ka ng gay linggo. Yun yon. Ayaw ni Dims Ignacio. Oo nga naman. Ano yun, iba-iba yan? Majondi, makyondi, kung anik-anik, di ba? Basta, ang dami pa po natin pag-uusapan at ang dami-dami pang komento. Yan po ay sa pagbabalik ng ating programa. Ito po ang 5K views! Christy per minute! Mwah, mwah, mwah! So ayun mga kababayan, napakinggan nyo naman yung mga komento ni Nanay Christy Permin at saka ni Kuya Romel Chica dito sa Christy Per Minute patungkol po dun sa pagtatanggol ni Carla Estrada sa kanyang anak na si Daniel Padilla. Ano po, at papatungkol din dito sa mga ibinansag kay Andrea. Pero alam nyo mga kababayan, ano po, napaisip nga din ako kasi kung talagang walang kinalaman na itong si Andrea, magsasalita ito pero bakit nananahimik? Mga kababayan, yan yung palaisipan sa atin at yan yung malaking katanungan po sa atin. Bakit nananahimik si Andrea sa panahong dinidikdik siya ng napakaraming tao? So ngayon mga kababayan, ang sa akin lang naman, bakit hindi pa bigyang liwanag ng kampo ni Andrea yung ibinabatong issue sa kanila kung totoo or hindi? Mga kababayan, para nang sa ganun, matapos na yung pambabatikos at pagbibigay ng ibang hindi magagandang salita ng mga netizen dito kay Andrea. Mga kababayan, para sa akin, much better magsalita na lang siya kahit konting paragraph lang at sabihin lang niya na hindi ako involved dyan. Hindi ako naging babae ni Daniel. Ganun, sabihin na lamang po niya mga kababayan na ganon. Pero anyway, nasa sa kanila pa rin naman yan. Kung gusto ni Andrea na dinidikdik siya ng mga panatiko ng Katniel, nasa sa kanya pa rin yan. So anyway mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po ang opinion ninyo, hingil po diyan. Ano po, so punta naman po tayo dito sa last topic po natin. Bago po pala tayo alsa na itong video ni Nanay Christy Permina, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa 1PH, mag-subscribe na po kayo sa Christy Perminute sa Showbiz Now na mga kababayan. Subscribe nyo po yung kanilang YouTube channel, hindi po yan atin, hiniram lamang po natin. Ano po, so anyway, punta na po tayo dito sa last topic po natin. Yung nakita ko kanina, alam nyo kanina habang nag-scroll ako, may nakita ko sa FB, eto. Hindi ko alam mga kababayan kung totoo ito, kaya itinapik natin to para ma-aware din kayo. Ano po, dahil eto ang nag-post po nito si Ma'am Shoni Todyo. Isinare po niya. So sabi dito mga kababayan, magmarites muna tayo. Ayan, eto yung nag-post, yan. So ngayon, ang nakita nating nakasulat dito, eto daw yung sinabi nitong si Andrea. Eto, breaking news. Nakalagay pa, Daniel Padilla and I have been secretly dating since June 23. We discussed together kung sasabihin ba namin to sa social media o ililihim na lang namin ang lahat ng katotohanan. Pero hanggang ngayon, eto na nga, sinasabi ko na mangyayari. Andrea Brillante, CEO, yan po yung post mga kababayan. Hindi ko alam kung totoo yan or hindi. Pero kaya natin tinapik yan, kung sinabi ito ni Andrea, talagang ito na po yung isang sign ng pag-amin niya or yung pinaka-statement niya. Pero kung hindi naman po ito totoo, mga kababayan, gaya nga po ng sabi ko kanina dun sa unahan ng ating video, hanggat wala pang lumalabas ng mga patunay kung bakit naghiwalay yung dalawa, talagang may patuloy at magtutuloy-tuloy pa rin ang paglalabas ng mga ganitong klase ng pahayag mga kababayan na kung saan ay malaki ang posibilidad na makasira sa imahe ng isang tao. So kayo po mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa nakita nating post na ito? Naniniwala ba kayo na ito pong si Andrea at saka itong si Daniel Padilla ay tunay na may namamagitan mga kababayan? At naniniwala din ba kayo mga kababayan na much better na sabihin na lamang po ng Katniel ang katotohanan ng kanilang hiwalayan para hindi na po mga kababayan papag-usapan or maglabasan pa ang iba pang mga pahayag na against po or nakakasira sa kanila? So comment below na lamang po mga kababayan kung ano pong opinion ninyo hingil po dito sa mga topic na tinalakay po natin. At bago po tayo tuluyang magpaalam, nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel at hanggang ngayon nakatutok ka pa rin, wag mo nang kalimutan na i-like yung ating like button dyan sa baba at wag mo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel,
hit mo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo ng panibagong video or live stream na katulad po nito mga kababayan. At uulitin ko po, maraming salamat po sa lahat ng hindi nag-i-skip ng ads, lalo na kung ikaw na nanonood. Maraming salamat din sa isang katulad mo na nag-iiwan ng komento dyan sa baba. Thank you sa iyo sa walang sawang pagsuporta dito sa ating YouTube channel. Anyway mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.